10 mga planeta na maaaring matirhan, katulad ng Earth, yan ang ating alamin. Gliese 667cc na matatagpuan sa constellation ng Scorpius. Ang planetang ito ay hinihinalang mabatong planeta at napapaloob sa Goldilocks zone or habitable zone, na ang ibig sabihin ay nasa tamang distansya ng temperatura at may tamang atmosphere na maaaring panatilihan na mag-exist ang tubig na pangunahing kailangan sa buhay. Ang planetang ito ay may bigat na 4 na ulit kumpara sa Earth at ang kanyang size ay may 2 ulit na laki at ang temperatura nito ay hinihilalang 4 degrees Celsius at ang sa Earth naman ay 13.9 degrees Celsius. Siya ay umiikot sa kanyang orbit sa loob ng 28 days lamang, na kung ihahalin tulad sa Earth na umiikot sa loob ng 365 days na bumubuo sa isang taon. Ang planetang ito ay pangalawa sa planetary system ng Gliese 667c na kanyang araw. At ang araw naman ito ay mas maliit ng 34% at bigat naman ito ay mas maliit ng 37%. At ang init naman ito ay naglalabas lamang ng 12 to 13% kumpara sa ating araw. Siya ay kabilang sa M stars na mas malamig kumpara sa yellow stars na ating araw. Ang distansya nito ay tinatalang may layong 23 light years mula sa Earth, na ang katumbas na layo ng isang light year ay binubuo ng 5.88 trillion miles, na lumalakbay na may bilis na 186,300 miles per second. At ang pinakamabilis pa lamang na naitala na spacecraft na nagawa ng ating mga eksperto ay ang Juno probe, na may bilis na 265,000 km per hour or 164,663 miles per hour. Naaabutin ka ng ilang milyong taon bago mo marating ito. Kepler 22b. Ito ay matatagpuan sa constellation ng Cygnus. Ang planetang ito ay nasa habitable zone. Ito ay hinihinalang binubuo ng mga nagyayelong karagatan na maihahalin tulad sa Uranus. Ito ay may laki na halos 2 ulit na size ng Earth at tumitimbang ng 36 na beses kumpara sa Earth. Ang kanyang layo mula sa araw ay may 78 million miles kumpara sa Earth na 93 million miles. At siya ay may temperaturang 15 degrees Celsius at ang Earth naman ay may temperaturang 13.9 degrees Celsius. At ito ay umiikot sa kanyang orbit ng 289 days lamang. Dahil sa kanyang kakaibang pag-ikot, nakakaramdam ang North Pole at South Pole nito ng dilim at liwanag kada kalahating taon. Ang kanyang araw ay halos kapareho ng ating araw, na nabubuhay sa humigit 4 na bilyon sa kasalukuyan. Ngunit ito naman ay may tinatalang layo mula sa atin na humigit kumulang 635 light years na napaka-imposibleng mapuntahan. Ang Kepler 69c ay nidiskubre noong 2013 at ito ay matatagpuan rin sa constellation ng Cygnus. Ito ay may tinatalang dobleng sukat ng mundo, ngunit ang bigat nito ay may halos 4 na beses na bigat kumpara sa Earth. Ito ay umiikot sa kanyang orbit na tumatagal ng 242 days at ang kanyang layo mula sa kanyang araw ay natatalang 70 million miles. Kaya ito naihahalin tulad sa planetang Venus dahil sa distansya nito mula sa araw ay halos di nagkakalayo dahil ang Venus ay may naitatalang layo na 67 million miles lamang.
At umiikot rin ang Venus sa kanyang orbit ng 225 days lamang na kung ikukumpara sa Kepler-69c na may 242 days at kung ikukumpara din natin sa ating Earth na may 365 days. Ngunit sinasabi ng ibang mga eksperto na maaaring ito ay habitable zone dahil ang kanyang araw bagaman parehos silang G-type star ng Sun ay sinasabing mas maliit ito ng sukat at bigat at sinasabi rin na halos 81% lang ang init na nilalabas nito kumpara sa Sun. At dagdag kaalaman na rin na pinaniniwalaan ng mga sayantipiko na ang Venus ay may kahalin tulad sa Earth na meron din itong atmosphere na katulad ng Earth noon. Ngunit dahil sa greenhouse effect na dahilan kung bakit uminit ito at mas mainit pa kumpara sa Mercury, kaya naubos ang tubig dito. Kaya ating ingatan ng ating planeta ang Earth para di tayo matulad sa planetang Venus. We love the Earth, it is our planet. Kung tayo ay may solar system na 8 o 9 na planeta, ito naman ay may tinatawag na Kepler-62 planetary system na binubuo ng kanilang araw at 5 mga planeta. Kabilang na dito ang 2 planeta na hinihinalang maaaring may mga ibang nabubuhay at ito na nga ang Kepler-62e at 62f. Kepler-62f. Ito ay nadiskubre noong 2013 at ito ay matatagpuan sa constellation ng Lyra. Ito ay may bigat na 35 ulit at may 40% naman itong laki kumpara sa Earth. Ito ay hinihinalang mabato at may tubig na lugar na maaaring pagsimula ng buhay at ang kanyang atmosphere ay binubuo ng carbon dioxide, pangunahing pagkain ng halaman na maaaring pagtaniman ng mga halaman sa planetang ito. Ito ay may temperaturang katulad sa Mars na negative 65 degrees Celsius at ang layo nito mula sa kanyang araw ay 67 million miles katulad ng layo ng Venus sa ating araw. Ngunit kahit ganun siya kalapit sa kanyang araw, ay hinihinalang ang planetang ito ay nasa habitable zone. Dahil ang kanyang araw ay K-type star lamang, na ang kanyang size ay halos kalahati ng sukat ng ating araw at mas mababaw ng 1000 degrees Celsius ang init nito. At tinatalang 20% lamang na liwanag ang nabibigay nito sa Kepler-62f. Ito naman ang isa pa sa mga hinihinalang maaaring nasa habitable zone din na planeta ang Kepler-62e. Nakapitbahay ng Kepler-62f. Ang 62e ay mas malaki ng 60% na sukat kumpara sa Earth. Hinihinalang puno ito ng tubig at mahalin tulad ito bilang isang mini Neptune. At ito ay may temperatura na negative 3 degrees Celsius at may layo itong katulad sa Mercury na 35 million miles. Dahil sa lapit nito sa kanyang araw, siya ay naka-tidally lock. Natulad din sa ating buwan na naka-tidally lock sa Earth, na isang bahagi lamang ng buwan ang ating nakikita dahil hindi ito makaikot sa kanyang sariling axis. Dahil sa gravitational pull na mas mabigat, ang gravity ng Earth na dahilan kung bakit di makaikot ang buwan, ganun din ang Kepler-62e na maaaring ang kalahati nito ay nagyayelo at nababalot ng dilim. Ang mga planetang ito ay may layong 1,200 light years mula sa planetang Earth na napaka-imposible mapuntahan. Kepler 1649c. Ito ay nadiskubre noong April 15, 2020 at ito ay matatagpuan sa constellation ng Cygnus. May size itong katulad sa Earth at ang bigat nito ay lumamang lamang ng 20%. Ito ang planetang mabatong lugar at makakatagpo ng mga katubigan. Siya ay nasa habitable zone, may layo ito sa kanyang araw ng 6 million miles lamang. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na maliit at mahina lamang ang araw na ito kumpara sa ating araw. Kaya sinasabi nila na ito ay nasa habitable zone. Umiikot ito sa kanyang orbit sa loob ng 20 days lamang. At dahil sa lapit nga nito sa kanyang araw, sinasabi ng mga sayantipiko na ito ay naka-tidally lock. Nakalahati lamang ng planetang ito ang naaarawan. Ang atmosphere nito ay pinag-aaralan pa ng mga sayantipiko kung ano ang mga komposisyon na nilalaman.
Napakalawak pa ng pag-aaral dito, pero isa sa napag-aralan nila na maaari daw itong maapektuhan ng solar flare na nilalabas ng kanyang araw. Ito ay may distansya mula sa atin na humigit kumulang 300 light years. Kepler 186f. Ang planetang ito ay matatagpuan sa constellation ng Cygnus at may layo ito na tinatalang 558 light years mula sa atin. Ito ay nadiskubre noong 2014 gamit ang Kepler Space Telescope na layunin nito na hanapin ang mga planeta na maaaring matirhan katulad ng Earth. Ang size naman nito ay hindi nagkakalayo sa planetang Earth at ang bigat naman nito ay may tinatalang 70% na mas malaki kumpara sa Earth. Ito ay may temperaturang negative 85 degrees Celsius na mahalin tulad sa temperatura ng planetang Mars. Ang ganitong temperatura ang pinaka-maximum na kaya ng ating katawan. Kaya kapag lumabig pa ng kaunti dito at madagdagan ng 1%, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Okay. Ang planetang ito ay tinatawag ng mga scientifico na Earth twin or Earth cousin dahil sa pagkakapareho nito sa ating mundo. Sinasabi ng mga scientifico na ang mundong ito ay mayaman sa gems at ang surface ay pinaghihinalaang may tubig at maaari din pareho sila ng gravity ng Earth. At ang atmosphere na sinasabi ay makapal, ngunit hindi pa gano'n nila katiyak kung ano ang mga komposisyon na bumubuo dito. Ang planetary system na ito ay binubuo ng 5 planeta lamang at ang Kepler 186f lamang ang nasa habitable zone dahil ang 4 na planeta ay masyadong malapit sa kanyang araw na maaaring sobrang init at sobrang taas ng temperatura. Ang araw nito ay halos kalahati lamang ng bigat at size ng ating araw at ito ay may layong 32.5 million miles na medyo malapit sa kanyang araw. At dahil nga sa makapal na atmosphere nito, hindi ganon kainit ang temperatura dito at umiikot ito sa kanyang orbit na bumubuo sa 130 days. Kepler 452b. Ang planetang ito ay nadiskubre noong July 23, 2015 at ito ay matatagpuan sa constellation ng Cygnus. Tumitimbang ng higit sa 3 beses ng Earth at may laki rin ito na higit 60%. Hinihinalang meron din lupa at mga katubigan ang planetang ito. At ang atmosphere nito ay hinihinalang kapareho rin ng Earth na mayaman sa nitrogen, hydrogen at carbon dioxide. At sinasabi rin ng mga dalubhasa na meron din itong mga aktibong bulkan. Na dahil sa greenhouse gases na ito, nagkakaroon ng greenhouse effect na dahilan kung bakit mas mainit ito kumpara sa Earth. Ang init na binibigay ng araw ay hindi gaano nakakalabas at nakukulong sa loob ng Kepler 452b dahil sa kapal ng atmosphere. Ang distansya nito mula sa kanyang araw ay 97 million miles, habang ang Earth naman ay 93 million miles lamang. Ito ay kabilang sa mga habitable non-tidally locked sa mga exoplanet. Ito ay umiikot sa kanyang orbit ng 385 days at ang Earth naman ay merong 365 days. Kaya isa ito sa mga tinuturing na super Earth or Earth twin at napag-alaman na meron din ditong oxygen. Ang kanyang araw ay kapareho sa ating sun na G-type star, ngunit mas malaki lamang ito ng 10% at mas mabigat. Ang kanyang araw ay may edad na 6 na bilyong taon kumpara sa ating araw na may edad na 4.5 billion lamang. Ang Kepler 452b ay may distansya mula sa atin na natatalang 1,400 light years. TRAPPIST-1e. Ang TRAPPIST-1e ay matatagpuan sa constellation ng Aquarius. Ito ay nadiskubre noong 2017 at napag-alaman ng mga scientifico na meron itong tinatawag na TRAPPIST system na masasabi na kakambal daw ng ating solar system. Kung ang solar system ay may 8 planeta, ang TRAPPIST system ay may 7 lamang na planeta. Sinasabi ng mga scientifico na ang mga planetang ito ay terrestrial planets o mabatong mga planeta. Ngunit 3 lamang sa mga planetang ito ang masasabing nasa Goldilocks zone or habitable zone. At isa na nga dito ang TRAPPIST-1e. Ang TRAPPIST-1e ay isa sa mga planetang may alin tulad sa Earth. Sinasabi na pareho sila ng size at bigat, ganun din sa density, gravity at temperature. Pinaghihinalaan din ng mga scientifico na meron itong karagatan
At meron din ito makapal na atmosphere at meron din oxygen. Ito ay may layo sa kanyang araw na 2.7 million miles lamang. At ito ay naka-tidally lock na ang kalahati lamang ng planeta ang naaarawan. Ngunit sinasabi pa rin ng mga eksperto na nasa habitable zone ito kahit ito ay malapit sa kanyang araw. Dahil ang kanyang araw ay isang ultra-cool red dwarf star lamang na merong 9% lamang na bigat at 12% lamang na laki kumpara sa ating araw. At di hamak na mas malamig ito kumpara sa ating araw. Ito ay may layo sa atin na 40 light years o 240 trillion miles na aabuti ng 1.4 million years na biyahe. Kepler 442b. Ang planetang ito ay nadiskubre noong 2015 at ito ay matatagpuan sa constellation ng Lyra. Ito ay may layo mula sa Earth na 1,200 light years. Ito ay may bigat na halos doble ng Earth at ang size naman nito ay mas malaki ng 30%. Hinihinala ng mga sayantipiko na ito ay mabatong lugar at naglalaman ng mga katubigan. Ito ay may temperaturang negative 40 degrees Celsius at ang gravity nito ay 30% stronger kumpara sa Earth. Na kahit sobrang payat mo dito, pakiramdam mo ang bibigat ng mga kakampi mo. Kinayak! At kinayak! Ito ay may layong 35 million miles sa kanyang araw, na kasing layo ng Mercury sa ating araw. Ngunit kahit malapit sa kanyang araw, sinasabi ng mga sayantipiko na nasa habitable zone ito dahil ang araw nito ay K-type star lamang at 60% lamang ito ng init kumpara sa ating araw. At 70% lamang ng sunlight ang nare-receive nito mula sa kanyang araw at napakababa ng ultraviolet radiation nito kumpara sa ating araw. Ang kanyang araw ay may tinatalang edad na 2.9 billion years kumpara sa ating araw na 4.6 billion years. At ang lifespan ng araw na ito ay 18 to 34 billion years. Ito ay umiikot sa kanyang orbit na bumibilang sa 112 days. Taong 2018, tinalaga ang Kepler 442b bilang most habitable non-tidally lock sa mga exoplanets. Pero bago ang lahat, gusto ko sana kayong yayain na mag-like, mag-subscribe, at hit na rin ang notification bell button para lagi kang updated. KOI 5715.01. Ang KOI 5715.01 ang planetang pinakamagandang materhan ayon sa NASA. Sinasabi ng mga eksperto na ang planetang ito ay bumubuo ng komposisyon na maaaring mag-sustain ng buhay, tulad ng lupa, tubig at oxygen, at ang temperatura nito ay 11 degrees Celsius na mas malamig ng kaunti kumpara sa Earth na merong 13.9 degrees Celsius. Meron din itong mas magandang atmosphere katulad ng Earth at pinaniniwalaan nila na ang gravity nito ay katulad din sa Earth. Ito ay matatagpuan sa constellation ng Cygnus. Ito ay nasa habitable zone at umiikot ito sa kanyang araw ng 190 days lamang. At mas malaki ito ng 2 beses kumpara sa Earth, na mas marami ang malaland grab ng land grabber sa planetang ito. Ang kanyang araw ay orange dwarf star at may edad na 5.5 billion years, na mas matanda ng 1.5 billion years kumpara sa ating araw. Ngunit pinaniniwalaan ng mga eksperto na meron itong lifespan na tumatagal hanggang 70 billion years kumpara sa ating araw na meron lamang 10 billion years. Ito ay tinalaga ng NASA na most super habitable planet sa lahat ng kanilang nadiskubre at pinaniniwalaan rin nila na maaaring meron ng mga naninirahan dito. Ngunit ang malaking problema ng mga eksperto ay kung paano ito mapupuntahan dahil meron itong layo na 3,000 light years.